Ngayong gabi, tayo na't lumipad at alamin ang tagumpay ng mga Pinay at OFW sa Hong Kong. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan saan mang bahagi ng mundo. Narito ang tanong ng Pilipino mula sa mga kababayan natin sa Hong Kong. Unang tanong ng Pilipinong OFW sa Hong Kong. 10 years na po akong OFW dito sa Hong Kong as a domestic worker. Sa kasalukuyan po, kami po ay nag-aaral dito sa tuwing day off po namin. Gusto na rin po naming makasama ang aming pamilya at mga mahal sa buhay at makatulong na rin sa ating bansa. Ang tanong ko po, mayroon po bang equivalency program or ma-accredit po ba ng TESDA itong mga pinag-aaralan po namin dito, tulad po ng fire safety, food safety and food hygiene, computer literacy, basic first aid, and child development and care. May chance po bang ma-accredit ang mga certificates po namin? Salamat po. Tama po na may programa ang TESDA para sa mga OFWs na katulad ninyo. Ito po ang Recognition of Prior Learning or RPL, alinsunod sa TESDA Circular 9 Series of 2021. Ayon sa TESDA Circular na ito, maaari niyong ipa-certify ang inyong mga trainings at kakayanan kahit ito pa ay natutunan niyo sa ibang bansa. Tanong naman ng Pilipinong taga Baguio sa Hong Kong. Para po sa mga OFW, ang mga OFW ba ay pwedeng mag-renew ng passport habang nagbabakasyon sila sa Pilipinas? Yes, pwedeng-pwede lang gawin yan. In fact, para sa mga OFWs, merong tinatawag na courtesy lane o special lane para sa kanila. Ito ay ginawa ng DFA para mapabilis yung proseso ng application nila. So pwede ho silang pumunta sa DFA or other consular offices within the Philippines. Tanong ng Pilipinong taga Iloilo sa Hong Kong. Hello po! May tatanong po ako. May limitasyon po ba ang pwedeng dalhin ng pera pag uuwi ako ng Pilipinas? Yes, meron tayong ganyan. So depende yan kung anong currency yung dala mo. Kung Philippine currency, ang limitasyon ay 50,000 pesos. Kapag foreign currency naman, $10,000. Kung magdadala ka ng lampas dito, kapag Philippine currency, kailangan mo ng prior written consent ni BSP o ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And kung foreign currency naman, kailangan mo siyang i-declare dun sa written declaration form. Maraming salamat po sa mga kasagutan sa ating mga iba't ibang tanong ng Pilipino. Kaya kayo po, kung meron ho kayo mga katanungang legal, ay i-post nyo lamang po sa aming mga social media accounts o di kaya i-video nyo po ang inyong mga sarili na nagtatanong. Dahil ang tanong ng Pilipino, sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. 3 araw bago ang araw ng kagitingan, kilalanin natin ang hindi matatawarang tapang at sakripisyo ng ating mga bagong bayani sa ibang bansa. Sa espesyal na episode na ito ng Cayetano in Action with Boy Abunda mula sa Hong Kong, itatampok natin ang mga kwento ng kagitingan, pagkakaisa at malasakit ng ating mga kapwa Pilipino. Isang domestic helper sa Hong Kong ang humingi ng tulong para sa pamangkin niyang may karamdaman sa Pilipinas. Ang kanyang panawagan, agad na sinagot ni Kuya Alan, panoorin ang kwento ng tunay na kagitingan ng pagmamahal sa pamilya kahit malayo sa kanila. Sa Cayetano, aksyon agad. 2 cancer patients na nakilala ni Kuya Alan noong Pebrero sa Hong Kong, muling binisita at kinumusta. Dahil sa Cayetano in Action, hindi lang isang beses ang pagkalinga. Sa CIA with BA, tuloy-tuloy ang suporta. Kagitingan din ang pagtayo para sa kapwa. Kilalanin ang founder ng Women of Hong Kong, isang komunidad ng kababaihan na nagbibigay ng lakas, koneksyon at suporta sa isa't isa. Ang kwento niya, abangan sa Salamat. Isang Pinoy singer, performer at vocal coach na matagumpay na naitaguyod ang karera sa Hong Kong. Kikilalanin natin, alamin ang kwento ng kanyang tagumpay, determinasyon at giting sa pag-abot ng pangarap sa Aba, Ask Boy Abunda. Ipinagdiriwang natin ang modernong anyo
ng kagitingan sa puso ng bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod, nagmamahal at nagsusumikap ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat PMPC Star Awards for Television sa pagkilala sa Cayetano in Action with Boy Abunda bilang Best Public Affairs Program at Best Public Affairs Program Hosts. Ang parangal na ito ay magiging inspirasyon upang ipagpatuloy ang aming simpleng prinsipyo: honoring God, building communities, and transforming the nation. Sa ating mga kababayan at mga pamilyang nagtiwala at nagbahagi ng kanilang mga kwento, salamat po. Kayo po ay bahagi ng tagumpay na ito. Muli, maraming salamat PMPC. Para ito sa Diyos, sa bayan at sa bawat Pilipino.